Noong unang panahon, nilikha ang isang pangkat ng mga mandirigma na tinatawag na Power Rangers, upang ipagtanggol ang buhay sa Earth at isang hiyas na pinangalanang Zeo Crystals. Gayunpaman, pinagtaksilan sila ng sarili nilang kasama, ang Green Ranger. Ang Green Ranger, na kilala rin bilang Rita, ay kinain ng kasakiman at kapangyarihan, na gustong makuha ang Zeo Crystal na mag-isa upang dominahin ang universo. Nang dumating si Rita at nagbanta na papatayin si Zordon, ang Pulang Ranger, binasbasan niya ang 5 power coins para hanapin ang 5 karapat-dapat na tao na magpapatuloy sa kanilang misyon, pagkatapos ay nag-utos ng isang meteor strike sa pag-asang mapatay si Rita kasama ang kanyang sarili. Ang impact ay nagpadala kay Rita sa karagatan. Sa kasalukuyan, sa bayan ng Angel Grove, isang high school football star na nagngangalang Jason ang nagnakaw ng baka para sa isang kalokohan at sinubukang tumakas gamit ang kanyang pick-up truck pagdating ng mga pulis. Biglang may sumulpot na truck nang wala saan, na naging sanhi ng pag-crash ng kanyang pick-up, na kalaunan ay humantong sa kanyang pagkakaaresto dahil sa insidente, inalis si Jason sa football team at isinailalim sa house arrest. Higit pa rito, kailangan niyang dumalo sa mga detention class para makapagtapos siya. Bago magsimula ang detention class, inakita ni Jason ang isang nerd na nagngangalang Billy na binubuli. Habang sinimulang basagin ng maton ang mga lapis ni Billy, itinulak siya ni Jason palayo. Ibinaling ng maton ang kanyang atensyon kay Jason at inaatake siya, na madaling umiiwas sa mga suntok, at sinampal siya ng napakalakas, na binyantaan siyang hindi na muling lalapit sa kanyang sarili o kay Billy. Sa oras na ito, dumating ang kanilang propesor, habang ang isang cheerleader na nagngangalang Kimberly ay patungo sa labas upang pumunta sa banyo, doon, nakikipagpulong siya sa kanyang mga kaibigan para lang malaman na pinuputol na nila siya at inaalis siya sa cheerleading team. Dahil doon, galit na nagpaputol ng buhok si Kimberly. Pagkatapos ng klase, naabutan ni Billy si Jason at nagpasalamat sa kanya sa ginawa niya kanina. Pagkatapos, tinanong niya si Jason kung maaari niyang samahan siya ngayong gabi sa minefield. Gayunpaman, tumanggi si Jason, na itinuro na hindi siya makakalabas ng lampas 7 PM dahil sa kanyang house arrest, na ipinakita kay Billy ang kanyang ankle monitor. Sa kabutihang palad para sa kanya, alam ni Billy kung paano hack ang monitor at nag-aalok na gawin free-to para sa kanya kung si Jason ang magdedrive sa kanya ngayong gabi. Nang marinig ito, pumayag si Jason sa alok ni Billy. Sa paglaon ng araw na iyon, pagkatapos na hack ang ankle monitor, dinala ni Jason si Billy sa lugar ng pagmimina at ibinaba si Billy sa pasukan. Samantala, sa isang lugar malapit sa lugar ng pagmimina, isang estudyanteng nagngangalang Trini ang nagyoga habang nakikinig ng mga metal na kanta. Lingid sa kanyang kaalaman, dinabantayan siya ng isa pang estudyanteng nagngangalang Zach, na nakatira sa isang container van sa malapit lang. Sa oras na ito, may naririnig si Jason mula sa malayo. Pagtingin dito, nakita niya si Kimberly na sumisid sa isang lawa. Nang mapansin niyang hindi na siya muling lumalabas, nagsimulang magpanik si Jason at tinawag siya. Si Kimberly, na talagang hindi nalulunod, ay nagpakita at tumigil sa kanyang pagsigaw. Pagbabalik kay Billy, pinasabog niya ang isang paputok, na lumilikha ng butas sa bundok at nakakuha ng atensyon nina Jason, Kimberly, Trini, at Zach. Hinarap ni Zach si Billy dahil malapit lang silang mag-ina pero hinarang siya ni Jason bago pa ito lumala. Humihingi ng paumanhin si Billy sa kanyang nagawa, na sinasabing gusto lang niyang maghukay ng mas malalim sa mga minahan, pagkatapos ay biglang gumuho ang isang bahagi ng bundok. Nang mawala ang alikabok, nakita ng 5 estudyante ang kristal na bahagi ng bundok. Doon, nakakita sila ng 5 kulay na bato. Hindi alam na ito talaga ang power coins. Nang makita ito, mabilis na kinuha ni Zach ang pickaxe at ipinasok ang power coins sa loob. Sa kasamaang palad para sa kanila, papunta ang seguridad ng minahan, kaya tumakbo ang 5 estudyante ng mabilis hanggat kaya nila. Pagkasakay sa kotse, sinundo ni Jason at Billy ang 2 babae. Nang walang ideya kung nasaan si Zach, nagpatuloy ang 4 sa kanilang pagtakas. Sa kanilang pagtataka, tumalon si Zach sa bubong ng kotse, na sumakay sa kanila. Nang makakita ng malapit na tren, nagpa siya ang grupo na bumilis sa pag-asang makalampas sa riles bago ang tren. Gayunpaman, sila ay nabigo ng husto at direktang natama ng tren. Habang sila ay natitisod, ang power coin ay kumikinang sa kanilang lahat. Samantala, sa isang sisidlan ng pangingisda,
Kinukuha ng mga mangingisda ang kanilang huling-huli bago bumalik sa daungan. Nakakagulat, kasama ng mga isda, nangingisda din sila ng isang mummified na katawan. Inilagay nila ito sa freezer nang hindi napapansin na nabubuhay muli ang katawan. Kinabukasan, nagising si Jason, nagulat na wala siyang nasugatan pagkatapos nangyari kagabi. Pagtingin sa kanyang mga bulsa, napagtanto niyang nasa kanya pa rin ang red coin. Ganoon din sina Billy at Kimberly. Ang mas kakaiba pa ay nagpapakita sila ng malaking tulong sa kanilang pisikal na lakas. Sa paaralan, sinubukang salakayin muli ng bully si Billy, ngunit sa pagkakataong ito, nagawa niyang ipagtanggol ang kanyang saril. Pagkatapos noon, nakipagkita siya kina Jason at Kimberly, at pagkatapos kumpirmahin na may kakaiba sa kanilang lahat, nagpasya silang lahat na bumalik sa bundok. Doon, nalaman nilang tatlo na nakabalik na rin sina Zach at Trini. Nang mapansin sila ni Trini, tumakbo siya palayo, at hinabol siya ng 4. Gamit ang kanilang pinahusay na lakas, bilis, at tibay, lahat sila ay nagagawang tumalon sa iba pang bahagi ng bangin nang walang anumang problema. Pero kapag turn na ni Billy na-excite siya at nahulog sa bangin. Sa kabutihang palad, para sa kanya, puro tubig ang nasa ibaba at inimbitahan niya ang 4 na iba pa na sumisid, na ginawa nila. Habang lumalangoy ang 5 estudyante, kumikinang silang lahat na aayon sa kulay ng power coin na taglay nila. Sa oras na ito, may nakikita si Billy sa ibaba nila at hiniling sa iba na sundan siya. At sa kanilang pagkamangha, narating nila ang dulo ng tubig sa isa pang tuyong lupa. Sinisiyasat nila ang lugar at nakatuklas ng isang spaceship. Nang ilabas ni Jason ang kanyang power coin, biglang bumukas ang pinto, na para bang tumutugon ito dito. Ilang minuto lang pagkatapos nilang tumuntong sa loob, nagsara ang pinto at may nakita silang paparating. Sa takot, tumakbo at nagtago ang 5 estudyante, ngunit biglang kinaladkad ng isang nilalang si Trini. Ang iba ay agad na sumagip sa kanya, upang malaman na isa lamang itong maliit na robot na pinangalanang Alpha 5. Ayon sa kanya, 65 milyong taon na niyang hinihintay ang mga ito. Pagkatapos, inutusan sila ng Alpha na tumuntong sa isang plataporma. Sa oras na ito, ganap na bumalik ang barko online, at gayon din ang kamalayan ni Zordon. Habang lumalabas, bago sumuko si Zordon sa kanyang kamatayan, inilipat ni Alpha ang kanyang diwa sa matrix ng barko. Dahil sa takot sa lahat ng ito, sinubukan ng mga estudyante tumakas, ngunit nakulong sila sa loob. Nang tumingin si Zordon sa mga susunod na Ranger, hindi siya makapaniwala na nasa kamay ng 5 estudyante ang kapalaran ng universo, at inutusan silang ipakita sa kanya ang mga barya, kung saan sinunod ng mga estudyante. Sa paniniwalang hindi kailanman nagkakamali ang Morphin Grid kapag pumipili ng Ranger, dineklara ni Zordon na sina Jason, Billy, Kimberly, Trini, at Zach ang mga bagong Power Rangers. Biyaya ng kapangyarihan ng Morphin Grid, inatasan silang protektahan ang Zeo Crystal, isang hiyas na nakabaon sa bawat planeta na may buhay. Namatay si Zordon at ang kanyang team sa pagprotekta sa Zeo Crystal sa mismong lugar na tinatawag nilang Angel Grove. Nang marinig ito, kinwestiyon ni Kimberly ang pagiging lihay-timo at kabigatan ng sitwasyon, na itinuturo kung gaano katawa-tawa at hindi kapanipaniwala ang lahat. Sa sandaling iyon, binuhat sila ni Zordon mula sa lupa, sa isip na ipinapakita sa bawat isa sa kanila ang isang pangitain na bumalik si Rita at kinuha ang kanyang kamay sa Zeo Crystal, na pinatay ang lahat sa planeta. Sa ngayon, mayroon lamang silang 11 araw para sanayin ang kanilang mga bagong nahanap na lakas para pigilan ang masamang plano ni Rita. Sa sobrang dami ng impormasyong dapat kunin, nagpasya silang 4 na umalis sandali. Bago sundan ni Jason ang iba, sinabi sa kanya ni Zordon na ang pagiging Red Ranger ay ginagawa siyang pinuno ng grupo. Umaasa si Zordon na gagawin niya ang tamang pagpili at kumbinsihin ang iba na manindigan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap nakita ni Jason ang iba pang naghihintay sa kanya. Pagkatapos ay idineklara niya na babalik siya sa barko sa susunod na araw, at ipinauubaya niya ang desisyon sa iba kung babalik din sila o hindi. Kinabukasan, masaya si Jason na bumalik silang lahat. Sa loob ng barko, sinabi ni Zordon sa kanila ang 3 panuntunan ng pagiging Power Ranger. Una, hindi nila kailanman gagamitin ang kanilang kapangyarihan para sa pansariling pakinabang. Pangalawa, hindi sila kailanman magsisimula ng away, at huwag gamitin ang kanilang lakas para saktan ang iba,
maliban kung kailangan sila ng sitwasyon. At pangatlo, hinding-hindi nila ihahayag ang kanilang mga pagkakakilanlan sa sinuman. Pagkatapos nito, inutusan niya silang lahat na pumunta sa mga platform at subukang mag-morph sa kanilang ranger form. Gayunpaman, dahil nagsisimula pa lang silang magkakilala at wala pang relasyon, nabigo sila. Ayon kay Zordon, ang isang mahalagang elemento ng pagiging isang Power Ranger ay ang pagkakaroon ng koneksyon sa isa't isa, kaya't ginagawa rin itong mahalaga upang sila ay mag-morph. Ngunit sa napakalimitadong oras na mayroon sila, nagsimulang magsanay ang lima kahit wala muna ang kanilang baluti. Ibinaba sila ng Alpha sa hukay kung saan nilalabanan nila ang isang simulation ng hukbo ni Rita, ang Putais. Nang makita sila, naisip ni Zack na mga hologram lang sila, ngunit mabilis siyang mapatunayang mali kapag sinuntok siya ng masilya sa dingding. Sa pamamagitan nito, sinimulan ng limang ranger ang kanilang pagsasanay sa pakikipaglaban. Araw-araw, pagkatapos gawin ang kanilang mga personal na tungkulin at agenda, nagtitipon sila sa barko upang magsanay ng husto. Sina Jason at Trini ay nagpapakita ng mga palatandaan ng mahuhusay na kasanayan sa pakikipaglaban, habang sina Kimberly at Zack ay nagpapakita rin ng potensyal. Ngunit kailangan pa rin ni Billy ng maraming pag-aaral at pagtuunan ng pansin. Magkasama, nagsisimula na rin silang baba ang mga pati ng paisa-isa. Gayunpaman, bagamat ang lima sa kanila ay nagiging mas mahusay sa pakikipaglaban, hindi pa rin sila maaaring maging anyo ng kanilang ranger na nagdudulot ng pagkadismaya sa mga rangers. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ipinakita na nagsimula na si Billy na maghanap para sa lokasyon ng Zeo Crystal, at sa kanyang pagkamangha, nasubaybayan niya ito sa ilalim ng Krispy Kreme, isang tindahan ng donut sa pagbabalik sa hukay, para bigyan ang mga rangers ng higit pang inspirasyon na mag-morph. Ipinakita sa kanila ng Alpha ang kanilang mga swords, isang uri ng battle machine na kunin ang anyo ng pinakamakapangyarihang hayop sa planeta. Ang mga dinosaur ang magiging pinakamahusay na sandata ng mga rangers sa panahon ng mahihirap na labanan. Nasa sabik ang lahat ng mga rangers, ngunit ipinapalem sa kanila ng Alpha na maaari lang nilang ganap na magamit at kontrolin ang mga Zords kapag sila ay tuluyang nabago. Sa kabila ng paalala, hindi nakikinig si Zack at ina-activate niya ang Black Zord. Gaya ng inaasahan, hindi ito makontrol ni Zack, na halos magdulot ng aksidente sa isang dumaraan na sasakyang sibilyan at ibinalik ito sa barko. Gayunpaman, ipinagmamalaki pa rin niya para humingi ng tawad sa kanyang nagawa, na nagdudulot ng away sa pagitan nila ni Jason. Nang makitang nag-aaway ang kanyang mga kaibigan, pinigilan sila ni Billy habang walang kamalayan na nagiging Blue Ranger. Ngunit hindi ito nagtatagal, matapos masaksihan ang lahat ng nangyari, nadismaya si Zordon sa mga bagong ranger at inutusan silang lanat na umuwi. Bagamat sa wakas ay nagawang mag-morph ni Billy, ilang segundo lang ito. Dagdag pa, ang ugali ni Zack ay nakakadagdag sa problema. Dahil doon, naramdaman ni Zordon na wala ng pag-asa para sa kanila. Sa loob ng barko, nakipag-usap siya kay Alpha, dalawa na sinasabing hindi maaaring pigilan ng team ni Jason si Rita at siya mismo ang dapat gumawa ng trabaho. Ngunit maaari lamang siyang buhayin gamit ang enerhiyang nabuo mula sa unang pagkakataong magkakasamang mag-morph ang mga rangers. Maya-maya, dumating si Jason, naririnig ang lahat. Nakipagtalo siya kay Zordon tungkol sa team ni Jason habang iginit ni Zordon na hindi sila sapat na karapat-dapat para maging susunod na mga tanod. Nainis, sinabi ni Jason na patay na ang team ni Zordon at tulad niya, ayaw din ang kanyang team na matapos ang mundo. Samantala, ang balita ay nagbo-broadcast tungkol sa isang sinabing Angel Grove's Gold Killer, na pumatay ng ilang tao at kinuha ang kanilang ginto sa proseso. Ang pumatay ay si Rita, na ngayon ay humihingi ng ginto mula sa mag-aalahas. Natatakot, pinindot ng mag-aalahas ang button na pang-emergency habang nagkukunwaring ibibigay ang gusto ni Rita. At sa kanyang pagtataka, natunaw ni Rita ang ginto at ginamit ito sa kanyang tungkod habang ito ay lumalaki. Nang ilalagay na niya ang kanyang green coin sa gintong setro, isang dumating ang isang pulis, sinabihan siyang ibaba ang kanyang setro. Hindi siya nakinig, napilitan siyang barilin ng opisyal ngunit hindi nito kinagat si Rita kahit kaunti. Pinatawag niya ang kanyang mga pati, inutusan silang patayin ang nag-iisa officer. Pagbalik sa mga rangers, hindi pa sila umuuwi at nagpasya na lang na makipag-bonding sa isang campfire.
Doon, iminungkahi ni Zack ang ideya na dapat silang magbukas sa isa't isa upang mabuo ang nasabing koneksyon. Ngunit habang nagbubukas ang mga Rangers sa bawat isa at nagbabahagi ng mga bagay tungkol sa kanilang sarili, sa wakas ay nagtanong ng $1,000,000 na tanong. Isa lang ba silang team ng Power Rangers o talagang magkaibigan sila? At tumahimik ang lahat pagkatapos noon. Gayunpaman, malapit nang magbago ang mga bagay habang binibisita ni Rita si Trini sa kanyang silid. Sa ibang pagkakataon sinusubukang labanan siya ni Trini, ngunit hindi siya makakaparehas sa lakas ng dating Green Ranger. Kinukutya siya ni Rita dahil hindi siya makapag-morph at pinagbantaan siyang papatayin, tulad ng ginawa niya sa Yellow Ranger bago si Trini. Pagkatapos ay itinanong niya kung nasaan ang Zeo Crystal na hindi alam ni Trini. Sa kabutihang palad, naniniwala si Rita sa kanya. Gayunpaman, hinihiling niya na hanapin ni Trini ang kristal at tulungan siyang makuha ito bilang kapalit ng kanyang buhay. Sa parehong oras sa bahay ni Jason, ay binisita siya ni Kimberly, na ipinahayag na sa palagay niya ay siya ang dahilan kung bakit hindi sila maaaring mag-morph. Pagkatapos ay ipinahayag na si Kimberly ay pinutol ng kanyang mga kaibigan dahil ipinadala niya ang malisyosong larawan ng kanyang kaibigan sa kanyang dating nobyo. Dahil doon, naramdaman niyang isa siyang kasuklam-suklam na tao at hindi magkaroon ng lakas na aminin ang kanyang pagkakamali. Inaaliw siya ni Jason, na nagsasabi na ang paggawa ng isang kakilakilabot na pagkakamali ay hindi tumutukoy sa isang tao. Kailangan lang niyang manatiling tapat sa kanyang sarili at maging ang taong gusto niya. Gayunpaman, naputol ang kanilang pag-uusap nang makatanggap sila ng text mula kay Trini, na nagpapaalam sa kanila kung ano ang nangyari. Dahil alam niyang nagkakampo si Rita sa mga pantalan, kinukumbinsi ni Jason ang iba na labanan si Rita ngayon. Ngunit ang iba ay may pag-aalinlangan tungkol dito. Iminumungkahi ni Billy na dapat silang bumalik sa Zordon at sa halip ay sabihin sa kanya ang lahat na natutunan nila tungkol kay Rita. Gayunpaman, nang ihayag sa kanila ni Jason na gusto lang ni Zordon na mag-morph sila para siya ay mabuhay muli, lahat sila ay sumang-ayon kay Jason at nagpasya na kunin ang bagay sa kanilang sariling mga kamay. Inaarmasan ang kanilang sarili ng anumang mahahanap nila. Pumunta silang 5 sa pantalan para harapin si Rita. As it turns out, inaabangan na sila ni Rita. Lahat sila ay lumalaban sa kanya, ngunit hindi sila tumayo laban sa isang dating Ranger. Nang walang pagpapawis, binugbog silang lahat ni Rita at itinali sila sa isang bangka. Pagkatapos, tinanong niya si Billy tungkol sa Zeo Crystal, na nagbabantang papatayin si Zack sa harap niya. Hindi gustong mamatay ang kanyang kaibigan. Isiniwalat ni Billy na ang Zeo Crystal ay nasa lupain kung saan nakatayo si Krispy Kreme. Sa kabila ng pagbibigay sa kanya ng gusto niya, ibinaba pa rin ni Rita ang nakatali na si Billy sa tubig. Bago umalis, tinawag niya silang hindi karapat-dapat at pinakawalan sila. Mabilis na kumilos ang mga Rangers at sinubukang iligtas si Billy, ngunit huli na ang lahat. Nang walang ibang mga opsyon, dinadala nila siya sa Zordon at humingi ng tulong sa kanya. Nakikita kung gaano nila kamahal ang isa't isa ngayon, ginagamit ni Zordon ang huling lakas na iniipon niya para sa kanyang sariling muling pagkabuhay at sa halip ay binuhay niya si Billy. At ngayon na sa wakas ay mabuo na nila ang kanilang mga koneksyon, ang 5 magkakaibigan ay handa ng maging Power Rangers. Nararamdaman ang lakas ng Morphon Grid, muling isinilang ang Red, Blue, Yellow, Pink, at Black Rangers. Samantala, pumunta si Rita sa lugar ng pagmimina. Dala si Goldar, ang kanyang battle machine na may kaparehong puwersa ng 10,000 nuclear bomb. Ang mga puti ay ipinatawag din para salakayin ang Rangers na sa ngayon ay walang problema sa pagpatay sa kanila dahil mayroon na silang kanilang baluti. Ngunit ang kanilang pagdiriwang ng tagumpay ay naputol nang ipaalam sa kanila ni Billy si Rita at Goldar na patungo sa Angel Grove gamit ang kanilang mga swords. Naabutan sila ng mga Rangers. Nang makitang hindi pa nakakarating ang mga kaaway sa Krispy Kreme, inutusan ni Jason sina Billy at Zack na isecure ang lugar. Siya at ang 2 babae ay makakalaban kina Goldar at Rita. Sa turn, si Rita ay nagpatawag ng higit pang mga pati para panatilihing abala ang mga Rangers. Pagdating sa Krispy Kreme, umupo muna siya para sa isang plato ng donut habang ang mga Rangers ay abala sa pakikipaglaban sa Goldar sa labas. Sa panahon ng pakikibaka, nabangga ng tatay ni Jason ay naghahanap sa kanya ang kanyang sasakyan. Sa pagsaksi nito, pumunta si Jason sa kotse at iniligtas ang kanyang ama. Sa pagbabalik sa laban, kinuha ni Kimberly si Billy at nagmaniobra para ihulog siya kina Goldar at Rita.
Habang bumagsak ang mga putty, iniisip ng mga Rangers inanalo na sila. Ngunit sa lumalabas, nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Habang mas malalim ang paghuhukay ng Goldar, nagbubukas ito ng daan patungo sa Zeo Crystal. Mabilis na kumilos ang mga Rangers at hinarangan ang landas nina Goldar at Rita, ngunit hindi ito sapat para pigilan sila. Pagkatapos, inutusan ni Rita si Goldar na itulak sila sa hukay para wakasan sila. Gayunpaman, habang bumagsak sila sa hukay kung saan naroroon ang Zeo Crystal, biglang nag-transform ang kanilang mga Zords bilang isang higanteng robot na tinatawag na Megazord. Nang makita ito, pinagsama ni Rita ang kanyang sarili sa Goldar at nakipaglaban sila. Gamit ang kanilang natutunan mula sa kanilang pagsasanay, naghihintay ang mga Rangers ng tamang sandali para i-bodyslam Goldar sa lupa at tapusin ito gamit ang mga pakpak ng Zord ni Kimberly bilang mga espada. Pagkatapos ay lumabas si Rita mula sa Goldar at kinukot siya na sinasabing kahit talunin siya, iba ang darating para kay Zeo Crystal, at sila ay matatalo sa kalaunan. Pagkatapos noon, sinisingil niya sila, ngunit sinasampal lang siya ng mga ito sa kalawakan. Sa pagtatapos ng labanan, ang mga sibilyan ay nagsaya para sa Power Rangers. Wakas. Maraming salamat kaibigan sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa ating channel na Tagalog Pinoy Movie Recap. Muli ang titulo ng pelikula ay Power Rangers. Hanggang sa muli, ako si Richard Belen. Goodbye.